Mga pagkain idol na mas makakapagpadagdag ng inyong pong bembangan. Happy Valentine's Day po sa ating pong mga mister, sa ating pong mga misis. Malapit na ang hinihintay po na bembangan. Sabi ng iba, hindi naman po kailangan maghintay ng Valentine's Day para magbembangan. Dahil po kami ni mister at ni misis ay lagi naman pong nagbebembangan. Mga ba yung mga po pwede mo pong kainin para po ikaw ay mas tumagal at magkaroon po ng masayang bembangan. Alam niyo po ba idol? Una po sa ating listahan ang sili, ang oyster po o yung talaba, dark chocolate, watermelon, avocado, at ang ginger idol, at ang bawang idol o yung garlic. Yan po yung mga nakakapagpadagdag ng inyo pong mas mataas po na libog sa inyo pong katawan. Kaya idol, kung ikaw po ay nagbabalak na mas magkaroon po kayo ng mas matagal at mas intimate pong pagsasama po ninyo ni Mr. at ni Mrs. ay idol, ay isama mo na yan sa kanyang pong kinakain. Pagpadagdag ng libog sa mga kalalakihan at pati na rin po sa mga kababaihan. Kung hindi ka po naniniwala na uminom po ng mga pampatagal sa kama, ay maaari ka naman pong mag-try ng mga pagkain pong natural. At isa na po dito, ang pagkain po ng sili idol. Kung pwedeng ihalo mo sa inyong pagkain, maaari po idol na huwag mo naman pong papakin. Huwag ka naman po masyadong hayok idol. Kailangan po ay katamtaman lang na konting sipa lang po ng anghang idol. Maaari mo po yung ibudbud sa inyong kinakain o kaya naman po ay sa inyo pong sausawan. Alam niyo po ba idol, ang kababaihan at ang kalalakihan, kapag po ito ay nakatikim ng init ng anghang, meron po itong tinataglay na capsaicin. Ibig sabihin, idol, yan po yung isang bagay na maaari po makapagpaboost ng inyo pong pagbebembang. Maaari po, idol, na bigla pong mag-hyper ang inyo pong circulation ng inyo pong dugo para nga naman natamaan itong si Pechay at ito pong si Manoy para kapag kayo ay nagbembangan ay mas matagal at mas lalo po kayong nag-iinit at lalo po kayong hindi mapakali ang inyong pong wet po na gusto po ninyo agad na bumembang at itutok agad at sundutin agad itong si Pechay. Yun lamang po idol, bumili ka na po ng sili bago po mag-Valentine's Day para nga naman meron ka ng reserva dyan just in case. Kung hindi ka naman po mahilig sa maanghang ay hahanap po tayo ng mga pagkain po pwede mo pong kainin. Ay niyo po ba idol, ang ating pong katawan ay yan po ay naglalabas po ng estrogen at progesterone lalong-lalo na sa umaga idol. Habang natutulog po ang babae, mas lalo po itong nagpo-produce ng ating pong mga hormones. Kaya po ito pong si Pechay ay lagi pong basa. Lalong-lalo na idol kapag katabi niya ang kanyang minamahal dahil ito po ay kung sana lang po nagiging basa. Lalong-lalo na kapag po ito ay kinalabit po ni Mr. ay talagang ready po itong si Pechay. Mas madulas at mas masarap ang bembangan ng mag-asawa at ng mag-partner. Nababasa din po itong si Pechay lalong-lalo na idol kapag po kayo ay galing po sa isang activity. Kung kayo ay gumagalaw, habang kayo ay kumikending-kending o kaya naman idol kahit simpleng naglilinis ka lamang ng bahay, ikaw po'y umuupo, tumatayo, naglalakad at ikaw po'y nagwawalis. Yung mga simpleng activity na ginagawa mo po sa pang-araw-araw, yung magugulat ka na lamang po pagpunta mo sa banyo, bakit basa ang aking pong panty? Bakit po basa yan idol? Bakit na naman basa at aming lumalabas dyan idol? The more po na kayo'y kumikilos, gumagalaw, mas lalo pong lumalabas. Lalong-lalo na idol sa gabi, bago po kayo matulog ni Mr. ay ikaw po'y nakakaramdam po na parang gusto mo pong bumembang. Gusto mo pong ikaw ay mabembang ni Mr. Ikaw po idol ay nakakaramdam po ng libog. Kaya po ang inyo pong Pechay ay automatic nagbibigay po ng signal dyan sa inyo pong Pechay na pabasain mo na yan para naman pag pinasok ni Mr. ay talagang suwabe at talagang walang sabit. Nakakabasa din po ng Pechay kapag itong si Mr. ay hinimas-himas ka na at kapag po si Mr. ay bumulong-bulong na at bigla na lamang pong kumalabit sa inyo idol. Kahit nga po yumakap lamang at humalik, inyo pong mga hormones ay lumalabas katulad na lamang ng endorphins. Katulad na lamang po ng inyo pong oxytocin, ang inyo pong estrogen tsaka progesterone. Yan po idol ay nakakadagdag ng libog sa mag-asawa, nakakadagdag ng
mainit at mas nakakapagpatagal ng masarap na bembangan. Lamang sa umaga ay tumataas na po ang ating pong sugar level sa ating katawan dahil ang ating pong cortisol level, cortisol na hormones, ito po yung ating stress hormones, idol. Pag stress ka po, mas tumataas ang inyo pong sugar level. Sigurado po yan, totoo po yan at itanong po ninyo sa inyong doktor. Kapag stress ka, tumataas agad ang inyo pong sugar level. Kung konting stress, idol, wala na po silang gagawin kundi kumain ng kumain. Nagkakaroon sila ng mga cravings dahil ang kanila pong insulin level ay talagang hindi na po nila kayang i-manage. Idol, pag stress ka, tataas po ang inyong sugar level. Alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, diyan po, idol, lumalabas ang ating pong natural hormones na tumataas po yan ng kaunti, idol. Kaya pagising mo, ikaw po ay agad-agad na stress, idol, magdahan-dahan ka lamang po sa umaga. Huwag ka po agad-agad nagbubunganga at wag ka po agad-agad na nagsisigaw. Para hindi naman po naririnig ng inyong mga chismosang kapitbahay. Kapag po ikaw ay kulang po sa tulog, automatic yan, idol, stress ka na, kulang ka sa tulog, hindi po nag-metabolize ang mga inyo pong kinain ng maayos, hindi po kayo nakapag-burn, nagiging bilbil sa inyo pong katawan. Ang ating pong katawan ay mas lalo nagpo-produce ng mas mataas na insulin dahil nagtataka siya, bakit di mo na may metabolize o nababurn ang inyong pong mga calorie dahil nga po ikay gising at hindi ka po natutulog at ikaw po'y laging puyat. Kahit nga minsan, idol, kahit konti lang inyong kinakain sa araw-araw, kung ikaw naman po ay puyat, mas mahihirapan ka pong magpapayat. Pag naman kayo ay stress ka na, kulang ka na sa tulog, hindi ka pa kakain ng inyong pong umagahan dahil nag-midnight snack ka nga po. Pagdating po na umaga ay ikaw po hindi po kakain ng almusal. Alam niyo po ba, idol, mas tataas po ang inyo pong sugar level sa inyong katawan dahil lalantakan nyo na ang inyo pong lunch at ang inyo pong dinner dahil nga po mas dodoblehin nyo ang inyo pong kinakain dyan. At lalong-lalo na, idol, kung ikaw po'y tuyot na tuyot, hindi po umiinom ng tubig, ikaw po, idol, ay dehydrated na. Ibig sabihin ng ating pong dugo ay mas lumalapot at maaari po ang ating insulin sa ating pong dugo ay mas tumaas rin. At iyan po, idol, ay maaari pong magkaroon ng taas ng inyong blood sugar. Ang ating pong liver po, idol, yan po ang nagre-release ng ating pong sugar po sa ating katawan para po mas magamit natin bilang energy. Kung kulang ka po sa exercise at hindi mo nagagamit yung mga enough na insulin sa ating pong katawan, yan po, idol, ay nai-stack na lamang at nagiging bilbil sa inyong katawan, sa inyong tiyan, na mas nahihirapan po kayo, idol. Pati po ang inyong liver ay nalilito na sa inyo. Bakit nga ba? Nai-stack na lamang yung mga sugar, lalong-lalo na kung marami pong pagkain ang inyo pong kinain na matatamis, nai-stack kay liver at yan po dapat ay, idol, ay lagi po natin ginagamit. Kaya galaw-galaw, exercise, walking, idol, dapat mo po, idol, yan gawin sa araw-araw. Yun lamang po, idol, wag po magpaka-stress dahil tataas po ang inyo pong sugar level sa inyong katawan. Magandang buhay, mga idol, lalong-lalo na ang mga may diabetes. Magandang buhay, happy sugar, idol, happy normal sugar.